God, sa pinakamababa, O Diyos, upang maabot ka namin, O God. Hallelujah. Lord, kita mga aming mga puso, Panginoon, pakalinisin mo ito. Lord God, maging ang aming kaisipan, O God. Hallelujah. Sinusuko namin ito sa iyo, Panginoon. Anumang pagkukulang namin, anuman, Lord, ang mga nasabi namin na isip, O Diyos, na hindi nakalulugod sa iyo, O God. Lord, sinusuko namin ito sa iyo, O God. Pakalinisin mo ito na yung banal at makapangyarihang dugo, O God. Maraming salamat, O God. At Lord, dalangin namin sa mga oras na ito, Panginoon, habang kami nagpupuri sa iyo, magbibigay pasasalamat, O God. Lord God, samahan mo kami, Panginoon. Punuin mo ang lugar na ito in Jesus' name, sa iyong banal na presensya in the mighty name of Jesus. At Lord, gamitin mo ang aming mga katawan, O Diyos, upang patuloy na magpuri at magpapasalamat sa iyo, O God. Lord God, pinupuri ka namin, O Diyos. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sino pong nananabik? Hallelujah, Jesus. Nananabik na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit at magpasalamat sa Lord. Panginoon, dito sa puso ko, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawa ko, tinutugon mo ako, ako'y walang tako. Ikaw ay kasama ko. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yarihan mo ang taglay, buhay ay lumaya. Dalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Dapat lang napapurihan ka, pasasalamat ay sa sambitin pinang. Puso ko'y nananabik
o God, at wala na pong iba, o Diyos. Kaya't Lord, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, o God, sa aming pagpupuri, papasasalamat sa iyo, o God. Pinatutunayan mo, o Diyos, na tunay, o God, na ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy pa po naming papurihan, o God. Hallelujah, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Luwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, Jesus. Sige, patuloy po nating palakpakan ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito na dinala mo ulit, Panginoon, ang aming pangyapak sa lugar na ito, Lord. Sa oras na ito, Lord, patuloy kaming humihingi na, Panginoon.
ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Kasabay po nito ang paghingi din namin, Panginoon, ng pusong mapagpatawad sa mga nagkasala sa amin. Sa gabang ito, Lord, ihanda mo po, Panginoon, ang aming isip, ang aming puso sa mga kapahayag at aming maririnig. At sa iyong lingkod, Lord, sa buhay ni Pastor Sam na siyang magpapahayag ng iyong mga salita, Lord, patuloy mo po siyang i-bless, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng overflowing knowledge and wisdom, Panginoon. Salamat po sa maging nanonood sa online, Lord. Patuloy, Panginoon, na andun, Panginoon, na ititigil mo na pansamantalang kanilang ginagawa upang makinig sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba at paglawalhati sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord. Ayan. Good evening po sa lahat. Batiin mo nga iyong katabi ng good evening. Yung matamis naman na good evening, para naman kayong... Praise God. Sino po ang masaya at narito siya ngayon sa bahay tahanan ng Panginoon? Pwede ba minsan palakpakan mo si Lord? Tayo po na tumayo and let us pray. At habang natayo ka, bumati ka muna pala ng 3 tao. Sabihin mo ay pagpapalain ka palalo ni Lord. Praise God. Let us pray. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito that you have gathered us here as one family in Christ. Truly, Lord, you are the God that intended good for us. That's why, oh God, lagi mong ninanais that we'll be directed in this life. That through your words, oh God, kami nagpapasalamat because you have enabled us and given us, oh God, this free gift, oh God, of your word, oh God, for us to have this navigation sa buhay nito. Sapagkat, truly, Lord, apart from your presence, apart from your guidance, we are nothing. Hindi kami, Lord, makakarating sa aming patutunguhan kung hindi mo kami igagayad at ililid. Kaya sa gabing ito, ang dalangin lang namin, hayaan mo, Lord, buksan mo ang mga puso, aming mga isipan, O God, for your word, so God, to penetrate in us, O God, that it may guide us, O God, towards all truth, O God. Salamat, Father, and Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sige po, makapo tayo in the very presence of God. Maganda pong gabi sa lahat. Yan. Even for those who are with us online, good evening po sa atin, and we hope na bawat isa po ay magkaroon po ng magandang experience ngayong gabing ito. Ako po si Pastor Sam, and I'm one of the pastor here po sa church. Tumabati po sa inyo ng magandang gabi. Kaya po minsan pa, palakpakan nga natin si Lord. Ayan. Let's recite po ang ating pong calling to sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God Jesus is the anointed one. Ang ating pong J1 culture, 1, 2, 3, go. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ.
I am not extreme. The best clap of praise para kay Jesus minsan pa. Ayan, maganda pong gabi sa lahat, especially sa ating mga nakasama ulit. Kay Brother Raymart, yan, palakpakan natin ang Lord. Siya po ay nakasama namin last youth service and praise God kasama siya ni Dondon. Kaya welcome sa church. Si Ate, at saka si Mean, at saka si Carl, welcome sa church. And even every one of us, si Ate, welcome ulit sa church. Thank you po for coming tonight. Even for those who are with us online, kami po nagpapasalamat for you. Nag-tune in po kayo sa atin pong midweek service. I know you do believe po, hirap minsan mag-commit ng Wednesday kasi ito'y kalagitnaan ng isang linggo and we have everyday, meron tayong mga kanya-kanyang task. But praise be to God, we decided to be here. And alam niyo po, napakalaki po ng bagay when it comes po sa decision. Sabi nga po natin, decision. Every day daw po we are facing many decisions. Katulad yung pagpunta mo dito, it's already a decision. Iniwala kayo doon? That you will never be here without that decision that you've made. And in fact, ang ating pong mga decision is highly influenced by your what we call convictions. That the way you say or do things are just the product of your convictions. Simula na po ako na. So lahat ng bagay natin ginagawa, yung ating decision, this is mostly influenced by your convictions. Ano ba yung mga convictions mo sa buhay? Kaya alam po, it is important na ang ating pong mga conviction is led by the right direction. At pinakamaganda po ng ating pong mga conviction sa buhay, this is led by God's direction. Sino po dito talaga nagbigay na ng buhay niya sa Panginoon? Alam niyo po, the moment na nag-decide ka, Lord, ang buhay ko yung sa'yo, binibigay ko ang buong pagkatao ko sa'yo, kailangan po ang buong mga desisyon natin, ang ating mga gagawin, iisipin, it must be influenced by the direction of God na binibigay sa atin. In fact, sabi nga po ng Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kahit po madami po tayong mga gustong mangyari, madaming mga plano, pero tatandaan natin, hanggat hindi pa po ito nasa plano ng Panginoon, hindi pa po ito mangyayari. Kaya sabi mo nga sa iyong katabi, may tamang panahon. Ano po, ang lahat ng ating desisyon ay lagi pong meron pong tamang panahon na pinagkakalob ang Panginoon. Pero tatandaan natin that our decision must be divinely approved by God. So tonight, hayaan niyo pong pag-aralan po natin ang paksa na pinamagatang divine conviction. Alam niyo po, napakahalaga that our conviction is led by the right direction na kung saan ang Panginoon po ang nagtakda. May isa pong kwento sa Bible, ang pangalan niya po ay Jonah. Mababasa niyo po ang story niya sa Jonah chapter 1 up to the following chapters. At hayaan niyo pong aralin natin yung buhay po ni Jonah at ito po yung ating maging saligan kung paano po natin maiintindihan yung conviction ng Panginoon. Handa na po ba tayo? Alam niyo po, ang plano po ng Panginoon kay Jonah ay pumunta po si Jonah sa Ninive. Alam niyo po yung kinain ng malaking isda. Yun, si Jonah yun. Si Jonah, ang sabi sa kanya ng Panginoon, sa Jonah chapter 1, sabi pa lang sa kanyang Panginoon, Jonah, punta ka sa lupain ng Ninive at ipangaral mo din ang salita ng Panginoon. Pero itong si Jonah, since alam niya at kilala niya ang taong naroon, ayaw niyang pumunta. So ano pong ginawa ni Jonah? Instead of going to Ninive, he go to Tarshish anyway. At kala niya matatakasan niya ang Panginoon. Pero since ang gusto po ni Lord ay mangyari ay ang gusto niyang mangyari, wala pong nagawa po si Jonah. Pero lahat ng Panginoon si Jonah ng bagyo. Na kung saan, ang tindi na nangyari sa loob ng bangka to the point na naging solusyon na sa kanila, ay itapon si Jonah sa dagat upang pumayapa ang lahat. Nandiyan pa ba tayo? And even God sends a storm sa buhay ni Noah for him to be reminded na hindi na conviction ni Lord ang sinusunod niya, kundi sarili na pala niyang conviction. Alam niyo po, sometimes God allows those things in us para po magising tayo. Na o nga pala, baka kumikilos na lang ako out of my own conviction and not by the conviction of the Lord. But it is always, alam niyo po, nakakapayapa ng loob whenever you are doing things na alam mo may pagsama si Lord. Na kapag nagdidesisyon ka sa buhay mo na alam mo yung mga desisyong iyon ay bunga ng desisyon din ni Lord. Amen. And sa buhay ni Jonah, I know I do believe yung bagyo pong pinadala ng Panginoon kay Jonah is not
intended for Jonah to be harmed. Hindi po intensyon ng Panginoon na si Jonah ay saktan, kundi sometimes pinapadala ng Panginoon at iba't ibang mga bagyo sa buhay natin para ma-remind tayo minsan pa at maisip, ako ba ay nasa tama pang daan? Kaya sabi mo sa iyong katabi partner, may bagyo ka ba ngayon? Hello? Because sometimes God intended to send storm for us to trust in the Lord once again. Minsan kasi nalilimutan nating magtiwala sa Panginoon. To the point na yung plano natin ang mas mataas na sa plano niya. Pero tandaan mo, ano man ang plano ng Panginoon sa buhay mo, hanggat ito'y plano niya, mangyayari at magaganap. Ito po yung nangyari sa kwento. Open po natin yung mga Bible sa chapter 12 to 7, verse 12 to 17 ng Jonah chapter 1. This was the time nung si Jonah ay nandun na sa bagyo. Ito po, sinabi ni Jonah sa kanyang mga kasama, sumagot si Jonah, basahin nyo nga po, 1, 2, 3, go. Sumagot si Jonah sa kanila. Ano po sabi niya? Buhatin ninyo ako at ihagis sa dagat. Kakalma ito sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin ito. So aware si Jonah na sa yung dahilan kung bakit may bagyong nangyayari sa paligid nila. Verse 13, hindi nila sinunod si Jonas, yung mga tripulante, halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan. Pero nahirapan sila dahil lalo pang lumalakas ang hangin. Tinry naman nila na isagwan, papalayo sa kung saan gustong mangyari ng Panginoon. Pero si Jonah, malalim ang conviction sa kanya na ang solusyon lamang dito para tumigil ang lahat ay ano? Itapon siya sa dagat. Alam niyo po minsan, ang divine conviction ng Panginoon, hindi kanyang titigilan eh. Just imagine yung mga tripulante, pinilit pa din nila, sabi doon, sinagwan pa din nila, trying to spare the life of Jonah, kasi yun yung nararamdaman nilang tama. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng nararamdaman mo ay tama. Kasi sabi mo sa iyong katabi, hindi lahat ng nararamdaman mo ay tama. Diba? Kailangan pa nating ipa-assess kay Lord. Kaya ano pong nangyari? Verse 14, nandiyan pa ba? Kaya, tumawag sila sa Panginoon, o Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag nyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Takot na takot sila kasi eh. Huwag po ninyo kaming, ano yun? Nandiyan pa ba kayo? Ayan. Huwag nyo po kaming singilin sa aming pagpatay sa Kanya na hindi po naman namin natitiyak kung siya nga ang nagkasala. Pero alam po namin na ang mga mangyayaring ito ay ayon sa iyong kalooban. Wow. Kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagangalit na dagat. Ano po nangyari? At kumalma nga ito. Problem solved. Ano? Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malaking paggalang ang tao sa Panginoon. Kaya naghandog sila at nangakong ipapagpatuloy ang paglilingkod at paghandog sa Kanya. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Alam po, one thing that I found out doon sa verse na yon, kahit anong sagwan mo pala, kung hindi kalooban ni Lord, hindi po pa din. May mga bagay ba sa buhay mo na parang ipinipilit mo sa Panginoon? Pastor, parang feeling ko talaga para ako sa para ako sa gantong ministry, pastor. Parang feeling ko ako'y dancer, di ba? Sabi, pares kang kaliwa ang paa mo, sabi mo, punta ka pa sa dance ministry niya, di ba? May mga bagay ka bang ipinipilit kay Lord na kala mo mas marunong ka, magaling ka dahil pinag-aralan mo, dahil you calculated things already, na-compute mo na yung budget. May mga bagay ka bang ipinipilit na alam mo naman hindi kalooban ng Panginoon. Alam mo po, napakalino doon sa kwento. Kahit ano pong sagwan no, ginawa ng mga tripulante, hindi po nila narating yung dulo. Why? Dahil mas mataas pa din ang kalooban ng Panginoon kaysa sa sarili mong kalooban. Minsan naman pwede mong itry Lord, kalooban mo ba?
try nga natin, Lord, di ba? Pero, as much as it's not the will of God, you will never arrive to the same thing that you've, ano po yun, imagine. Because, alam niyo po, ang gusto po ng Panginoon, why God given us this divine conviction is because divine conviction directs us to His will. Wala na pong ibang bagay ang gusto pong mangyari si God. Bakit niya lagi tayong pinupush na alamin ano ba yung conviction ng Panginoon? Kasi, ang naisip po ng Panginoon ay mapalapit ka sa kalooban niya. Wala pong ninais si Lord na mapalayo ka sa kalooban niya, kundi every day of His life, He wants you to be close to His will. Sabi nga po ng Romans chapter 12 verse 2, ano po sabi ng 1, 2, 3, go. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Alam niyo po, dito sa mundo natin, napakadami pong mga bagay at suggestions sinasabi nila na ito yung gawin mo, ito yung sa tingin nating mas magandang mangyari. Pero tandaan po natin, hanggat hindi po iyon yung gusto ni Lord mangyari, hindi po talaga mangyayari. Sa mundo po, ang dami pong demand, ang dami pong pinapakita sa ating mga picturang mundo. Pero lagi po nating iisipin, tatandain, ito ba'y kalooban ni Lord sa akin? Ano? Sabi mga sa iyong katabi, nasa kalooban ka pa ba ni Lord? Bakit? Kaya nga po sabi ko po dyan don't be conformed to the patterns of this world. Hindi po porket yun yung ginagawa ng mundo, yun na din yung para sa'yo. Hindi po porket yun yung nakikita mong parang napaka-ideal sa kanila, ideal ni God din yun para sa'yo. Sa mundo po kasi po natin, ang dahil pong comparison, ang dahil pong pinapakita sa atin, pero tandaan nyo po, lagi pong wagi ang tao na kung saan may conviction na galing kay Lord. Jonah chapter 1 verse 12 to 13, ano po nangyari dyan? Sumagot si Jonah sa kanila. Buhatin ninyo ako at ihagi sa dagat. That's the conviction ni Jonah. Na ako yung dahilan, bakit may bagyong ganito? At sabi niya, buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat at kakalma ito. Sapagat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumarating ang napakalakas na hangin ito. Hindi po nila sinunod si Jonah, sa halip sinikap po nila mga tripulanting sumagwan papunta sa dalampasigan. Pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Question. Bakit kaya hindi na lang nila itinapon si Jonah sa dagat? Kahit may conviction. Dahil po sila ay takot. Alam niyo po minsan, kapag sumusunod ka talaga sa kalooban ni Lord, may mga bagay kang natatakot Lord, ako po'y natatakot. Pag sinunod ko po, Lord, ito sa'yo, malaki ang mawawala sa akin. Lagi po tayong controlled by fear. And the world will always inflict us fear na kala natin tayo mawawalan, kala natin tayo ang lugi, kala natin tayo po ang hindi makaka-prosper in the end. Pero tandaan mo, once you follow God, sabi po sa verse 14, kaya po, ang ginawa po nila, tumawag sila sa Panginoon, sinabi nila, o Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag nyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. So, ibig sabihin, sobra nila talagang takot. Ano po? Because yung po ang ini-imply sa kanila ng kanilang nararamdaman. Alam nyo po, magkaiba po lagi ang emotion sa conviction. And most of us, dito tayo nalilito at nako-confuse sa mga bagay-bagay. Pero bagamat may nararamdaman tayo at may gusto tayong mangyari, lagi mong tatakbuhan mo pa din, ano ba yung kalooban ni Lord? Ano? Bilang po mga alagad ng Panginoon, bilang mga tagusunod ng Panginoon, we must always make God's conviction above our emotions. Hindi po porket yun yung nararamdaman mong tamang gawin, ay yun na talaga ang tamang gawin. Hindi po porket yun yung nararamdaman yung ito yung pinaka-ideal na gawin, ay yun na talaga ang dapat gawin. We must always go back to God. At ang kagandahan po sa conviction ni Lord, it will always teach us to trust the Lord. Amen. God's conviction will evidently shown as God's intervention and not by our emotion. Now,
Alam niyo po, minsan may mga conviction si Lord na napakahirap. Naniwala kayo doon? Lord, parang hindi para sa akin ang mag-aral. Kasi parang ang hirap ng nasa paligid ko. Hindi ako suportado ng pamilya ko. Wala akong sariling pang-tuition. Pero God already said na, anak, para ka sa pag-aaral. Yun yung conviction sa'yo ni Lord. Tandaan niyo po, iba ang emotion kaysa sa conviction. When God has led you to His conviction, kahit napakahirap, napaka-imposible, gawin mo above your emotion. Minsan, may klase ng pagsunod ka na gagawin before God, na pikit mata mong gagawin para lang makasunod sa Kanya. Naalala ko yung kwento ni Kuya Lorenzo, nagte-testimony sa atin regarding sa tithing. Noong una daw niyang na-encounter ang tithing, since siya po ay doktor, ang hirap daw sa kanya. Kasi imagine, you will give your 10% to God. Para sa kanila, kawalan yun. Pero hindi nila nakita na yun ay kadagdagan nila. Kaya sabi niya, sa simula, sabi niya, to be honest, pikit mata ko tong ginagawa. Pero God has proven today, ang ganda ng kanilang pamuhay, may bagong bahay, di ba? Ang laki, ang lakas ng kanilang clinic. And that's all by the grace of God sa kanilang mga buhay. Because sometimes, ang conviction ni Lord, it will lead you not to depend on your emotion. God's conviction will tend you to push and move forwards. Bagamat parang ang hirap sundin. Tandaan niyo po, hindi mo naman agad pwedeng sabihin na hindi na agad kalooban ni Lord ang bagay na mahirap. Hindi po porket mahirap, hindi na agad kalooban. Eh minsan po tayo, mabilis tayong panghinaan eh. Lord, kalooban mo pa ba talaga ito? Eh, ba't parang ako'y ano? Di ba? Lagi tayong may gantong bagay. Lord, parang ang hirap ng papuntahan yung aking pangarap. Eh, pero alam kong may salita ka. Alam kong may pangako ka sa akin na dadating ako dun sa pangarap na yun. Pero Lord, para ba sa akin talaga yun? And if you are that person, alam mo kapatid, minsan, mas kailangan mong pakinggan ang conviction ni Lord kaysa sa emotion mo. Hindi pa ba tayo? At lahat po ng ito, tandaan niyo po, every conviction of God is backed up by His confirmation. God's conviction is backed up by God's confirmation. Na bago ka padalhin ni Lord sa bagay na yon, lagi niyang sasabihin sa iyo, He will always confirm things to you. At ako po'y masaya. Kasi whenever I go to God, whenever I come to His presence, lagi pong may confirmation si Lord. Sino po talagang gustong maramdaman niya yung confirmation ni Lord na, anak, para talaga yan sa'yo. Alam niyo po, minsan sapat na sa atin na marinig yun kay Lord bago tayo makapagpatuloy. Alam niyo po, ang problema sa ating mga Kristiyano, we are not seeking for the confirmation of God. Kaya nung nahirapan tayo, tumigil tayo. Pero kung ikaw ay nahihirapan at lumapit ka sa Panginoon at may confirmation naman si Lord, mag-go ka lang. Magpatuloy ka lang as long as may confirmation si Lord. Kapag walang confirmation si Lord, tumigil ka. Hello? Kasi mas maigi na pong mahirapan na sumusunod sa kalooban ng Panginoon kaysa pumunta ka sa bagay na madali pero hindi naman yun ang kalooban niya. Hello? Sino po nagsasabi na mahirap talagang maging Kristiyano? Mahirap, nandyan lagi ang testing eh. Nandyan lagi ang challenge, di ba? Lagi kang pipiliting bumalik sa dating ikaw. Laging nandyan yung challenges na parang iinisin ka talaga ng paligid mo. There is always challenge when you start to follow God. Pero tandaan nyo po, hindi po laging doon tayo sa kung ano yung madali. Doon tayo sa kung ano ba ang kalooban ni Lord. Pwede ba palakpakan mo si Lord? Because, tandaan nyo po, the second point, when it comes to divine conviction, the divine conviction will sometimes lead us to brave obedience. Grabing obedience po ang inipon nung magkakaibigan sigurong tripulante. Kasi wala sa kanilang konsensya na pumatay ng tao. Ikaw ba naman? Sabihin sa'yo, itapon mo ako sa dagat. Yun yung conviction eh. Pero because of the conviction, nag-required po talaga ito ng brave obedience. Tatapangan mo minsan eh. Sobrang brave po ng obedience na ginawa po nila. And that is to throw Jonah sa tubig. Hindi po yun madali. At may mga times that God's conviction will let you feel second guessing of obedience.
Lagi ka mapapaisip, Lord, gagawin ko ba? Pero kapag ginawa mo ng may pagsunod, tinapangan mo lang ng konti, pagdating mo sa dulo, masasatisfy ka. Huwag po nating hayaang maging kontrolado tayo ng takot. Huwag po hayaang maging kontrolado tayo ng mga bagay na kung saan pipilitin na lang tayo na hindi sumunod sa Panginoon. Because God's conviction will sometimes lead us to brave obedience. Na masasabi mo na lang pagdating doon sa dulo, sasabi mo lang, Lord, salamat dahil sumunod ako sa iyo. Hello. Madami mga brave obedience kang gagawin. Ano po, kapag nakinig ka sa conviction ni Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Ganyan ito nangyari sa Bible. John chapter 1, verse 14 to 15. This is what happened in the story. Kaya, tumawag sila sa Panginoon. Sinabi nila, Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo. Huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya, na hindi pa naman namin matitiyak kung siya ay nagkasala nga. Pero alam po namin na ang mga nangyayaring ito ay sa inyong kalooban. Just imagine the braveness that they need, the courage. Kaya, binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagangalit na dagat at kumalma nga ito. Just look at your life today. What are the Jonah na kailangan mong buhatin, ilagay na sa dagat? What are the Jonah that God is asking for you to have this brave kind of obedience? Because let us be reminded that obeying God offers protection, both us and the people around us. Alam niyo po, yung po pala yun eh. Ang pagsunod po natin sa kalooban ng Panginoon, it will give protection. Hindi lang po sa atin, but with the people around us. Kasi nakita niyo po doon sa story, yung mga taong kasama po ni Jonah, nadadamay. Ano po? Pero dahil sa conviction ni Lord, at sa brave obedience ng mga tripulante, ano pong nangyari? Pumayapa ang dagat. And the third point, because of that divine conviction, it brings what? Result once acted. Divine conviction will always bring result once acted. Alam niyo po, hinihintay lang naman ni Lord. Humakbang ka eh. Sabi mo nga sa iyong katabi, humakbang ka daw. Alam niyo po nangyari sa kwento? Tumigil ang bagyo, at di na po basta tumigil ng bagyo. Nadala si Jonah sa Ninive. And the best of all, ang lahat ng mga kasama ni Jonah doon sa barko ay nasaksihan ang kapangyarihan ng Panginoon. Grabe yun. Alam mo, minsan, kapag sumunod ka talaga, di pala minsan eh. I do believe po, lahat po ng mga taong nag-decide talaga na, Lord, I want to follow your conviction, rather my own conviction. Lagi po nito talagang mabibigyan ng, alam niyo po, mawi-witness ng iba ang kapangyarihan ng Panginoon. Natutuwa po ako doon sa mga tao talagang nagsabi na, Lord, I want to follow you. And whenever tinetestify natin yung buhay nila, kayo din mismo namamangha, grabe yung ginawa ni Lord doon sa taong yun. Grabe yung mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay We all witness God's work. And the same thing that happened dun sa story, just because someone follow God's conviction, ang mga tao ay namamangha. And I want to ask this question. Sino pa talaga dito talaga that the moment na gusto niya, yung kanyang pagsunod sa Panginoon ay maging inspiration ng ibang tao? Alam po niyo po yung masasarap pakinggan na kwento eh. Nakikinig ka sa testimony niya kung paano siya sumunod sa Panginoon. And then, namamangha ka na lang eh. Because that is what God is doing. Kinikilusan niya talaga eh. Ang mga bagay na kung saan siya din naman ang may gusto. Ito po ang pinakamagandang result na nangyari dun sa kwento. Jonah chapter 1 verse 16 to 17, dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon. And we want to have that kind of life, that whenever we tell our stories to people, ang mga tao ginagalang ang Panginoon.
Sa tingin nyo, kapag nagkwento ka sa ibang tao patungkol sa buhay mo, igagalang kaya nila ang Panginoon sa buhay mo? Just look at that. And I know need to believe, most of the people na kung saan sumunod sa Panginoon, once they started to share their testimony, wow, people are amazed. And I know need to believe, hindi malayong gawin ito ni Lord sa'yo. What surprises me the most is that God uses Jonah's disobedience. Kahit disobedience yun. Kasi marunong ang Lord. And that's what divine conviction is all about. Napakabilisan, no? Palapakan nga natin si Lord. Sino pong naging malinaw yung turo ngayong gabi? Hindi ko na kailangang habaan eh. Kasi gusto ko kayo mismo humakbang dun eh. Pero I want you to ask yourself, I want to assess yourself, what are the conviction of God today sa buhay mo na kailangan mong bigyan ng brave conviction? I mean, brave obedience. I don't know kung ano yung mga bagay na napasuko ni Lord, mga bagay na hindi kalooban ni Lord sa buhay mo. Siguro this is the very perfect time for you to have, alam mo po yung pagsuko kay Lord, it's already a brave obedience eh. Kasi po, we are full of ourselves. We are full of our plans. Lagi nating overcalculate ang mga bagay-bagay. Pero, hindi ko sinasabing huwag kang magplano ha. Hindi ko sinasabing huwag mong pag-isipan ang mga susunod mong mga desisyon. Pero ang sinasabi ko lang, laging mas mataas ang kalooban ni Lord kaysa kalooban mo. At laging dadalhin tayo ng kalooban niya sa bagay na maganda at hindi mo ikakapahamak. So today, what are the things that God wants you? Or what are the things that you need divine conviction? Close your eyes. Habang nakapikit ka ngayon, Father, I pray, hayaan mo, mangusap ka sa amin regarding the things that you want, regarding the things that you don't want. And I pray, Lord, teach us, Lord, your will. To the Lord, according to your word, Lord, that the moment that we start to follow you, it's no longer about us. It's no longer for us. Because this is now the time for us to live for you. Father, thank you, Lord, for this special moment that you've created for every one of us here. Pinaintindi mo sa amin what divine conviction is all about. And Father, right now I pray, as they close their eyes, Panginoon, their eyes, mangusap ka. Sige, kausapin mo si Lord. What are the things that you need His guidance, His conviction? Or are there things na kung saan you're already kinukonvict ka na ni Lord na gawin? This is now the time. Desisyonan mo yung bagay na yan. Sige, just pray. Just pray. Kusapin mo si Lord. Can we close the lights? Kusapin mo si Lord. This is the very perfect time to ask God's guidance. Hindi na to dapat yung panahon that you will be guided by your emotions are valid. God honors your emotions. Pero hindi dapat ito yung maging, alam mo yon, pamantayan. Your emotions can be right sometimes, but it can also be wrong. Hindi ko sinasabing wag to going totally pamantayan. You can have your emotions with you. Pero sasabi ko, hindi laging tama at hindi laging mali ang emosyon. Pero kung doon ka sa sigurado, doon ka na sa conviction ni Lord. Ano ba yung conviction ni Lord sa'yo? Today is the day. Lord, right now, I pray, bigyan mo ng liwanag, ng ilaw ang kanilang puso't isipan
patungo sa mga bagay na nais mo sa kanilang mga buhay. Niyaan mo, Panginoon, na ang kanilang pamumuhay, Lord, ay may abide nila sa'yo. Father, right now to you, I dedicate them. I lift their lives, O God. At salamat, Jesus, for teaching us today that your divine conviction is above anything else dito sa lupa. I pray, let these people be guided by your divine conviction. Let these people, Lord, be guided by by brave obedience, Panginoon. And little by little and little by little, we're gonna see ourselves, Panginoon, doon sa kalooban mo. Today, I can sense that there is someone here ready ka nang i-give up yung mga bagay-bagay kasi nararamdaman mo parang hindi para sa'yo. Today is the day. Go back to God. Pwede mo namang itanong sa Kanya ngayon eh. And as you go back to Him, ano man yung maging sagot ni Lord sa'yo, doon ka. Doon ka. Hindi, sabi ko kanina, hindi porket mahirap, hindi kalooban. Hindi porket hindi kaya, hindi kalooban. Because sometimes, sabi ko nga, your emotion can be wrong and sometimes your emotion can be right. Kaya today, I want you to ask God's conviction talaga. Doon tayo sa ano bang kalooban. Lord, ano ba yung conviction mo for my season? Lapit kay Lord. Tanungin mo yan kay Lord. And right now, Lord, hayaan mo ang puso namin ay i-guide mo towards sa nais mo. Pwede ba lagay mo yung kamay mo sa heart mo, sabihin mo, Lord, I dedicate to you my heart. Tulungan mo ang puso ko. Bigyan mo ng discernment para maramdaman nito at malaman nito ang bagay na nais mo. Surround me, Lord, with divine convictions and divine confirmation sa buhay kong ito. Salamat, Panginoon. I surrender to you my life. I love you, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Sige ako nagpe-pray. Father, right now, sige, kausapin mo ngayon si Lord. Sige, kausapin mo si Lord. Lord, right now, habang kausap ka nila, dalhin mo sila sa tamang mga desisyon. Sa desisyon na kung saan magbibigay ng honor sa iyo. Katulad sa amin nabasang kwento, just because of divine conviction, people witness the work of God. At Lord, ito yung gusto namin, that as we go on to our life, people will witness the move of God. We love you, Lord. And to you we entrust everything. We commit everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. This time po tayo po idadako po sa ating pong Holy Communion. And we are doing our communion for us to remember yung ginawa po ni Lord sa ating mga buhay. 1,000 years ago, Jesus Christ died, buried, and rose again. Bakit po? Kasi po mahal niya tayo. Namatay po si Jesus sa krus kasi po hindi po natin kayang bayadan yung kabayaran ng ating kasalanan. Pero dahil po minahal po tayo ng Panginoon, siya po ay nagbigay ng buhay para ikaw at ako ay maligtas. And today po, as we partake this communion, I pray that God will fully give you the divine conviction. Kung hindi ka pa, may mga bagay kang hindi sinusunod sa Panginoon today, as we partake this communion, may we reflect how Jesus Christ followed the will of God. At habang po tayo po ay meron, pag meron po na yung tinapay at katas ng ubas, tayo po ay tatayo at sabay-sabay po tayong mag-celebrate ng communion. Let's pray, Father, salamat for this opportunity that you have given to us for us to remember your sacrifice. Blessed elements we're gonna use, ang bread at ang juice. O God, may this bring glory to your name. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kukuha po tayo ng isang juice at isang tinapay, at pag meron na po tayo po ay tatayo. Sabay-sabay po tayo magpapasalamat kay Lord.
Praise God. Lahat po ba tayo meron na? Tayo pa manalangin. Panginoon, salamat sa iyong sakripisyo sa iyong mga buhay. Kaya sa oras ito kami, Lord, ay inaalala ka namin. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na pinag-alam mo sa amin. Hayaan mo, Lord, as we partake the Holy Communion, may we bring glory to your name. At nung gabing bago yung pagkanon, si Jesus doon po siya ng tinapay, pinagpira-piraso at binigay sa kanyang mga lagad at sinabi, kunin niyo ang tinapay nito na simbolo ng aking katawan. Kainin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong katawan na ibinigay para sa akin. Na dahil sa iyong sakripisyo, ako'y naligtas. Ako'y nagkaroon ng bagong buhay. Sa oras na ito, pinahahayag ko ang katagumpayan mo sa krus at tinatanggap ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo mo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kainin po natin. Ngayon din naman din po niya ang sabat binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang sarong ito na pinagtibay ng bagong tipan. Kung inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. Na dahil sa iyong sakripisyo, ako'y nahugasan at ako'y nalinis. Sa oras na ito, pinahahayag ko ang katagumpayan mo sa krus. At tinatamasa ko ngayon ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Inamin po natin. Praise God. Palakpakan nga natin si Lord. Makaupo po tayong saglit. Announcement lang po sa lahat po ng ating pong part ng faculty ng ating pong anointed journey. Mag-start na po tayo ng trainings tentatively by next week. Ano po? So, babalik po tayo sa pag-aaral regarding po sa the basic po ng preaching. And ako po ay nag-open po ng ilang mga slots sa mga taong gusto pong matuto kung paano pong mag-preach. Yan. At gumawa ng turo. So kung kayo po yung interested, hintayin nyo na lang po yung palistahan and we'd like to invite you. Nagsimula na po kanina sa mga staff ng youth, sino po yung interested sa kanila. And meron po itong practicum, ano po, siguro matagal-tagal nyo na ako makita dito sa stage dahil yung mga taong tuturuan po natin ay will try, to preach dito po sa stage every midweek service po natin. Pero wag po kayong matakot. Te-train po kayo and it's all part of the training. Yung nagpalista, bawal nang bawiin, Siyempre may practicum yun. Paano natin malalaman kung effective yung training kung walang application? We grow by application, hindi lang by training. So, praise be to God. Sila Kuya Sander nakaunang training na yan, pero uulitin yung training, para ma-refresh sila, and then, practicum, Kaya, praise God. Sa lahat ng mga J dyan, puro J kasi sila And, ano pa bang announcement natin? Tingnan ko lang po calendar ko, Yun po, continue to pray po for our big day on August 30. And possible po, by after po August 30 po ang mangyayari po nating Sports Fest. After August 30 po yung Sports Fest. So, naghihintay po ng Sports Fest. After August 30 po, mangyayari yung Sports Fest. Isipin ko na kung saan pa yung date. And, ang ating pong anointed journey, sa lahat po ng interested,
na maging part ng sunod na cycle po ng Anointed Journey. Sooner po, we're gonna release po yung sheet kung saan po kayo pwede mag-register for you to start po ang inyong pong Anointed Journey. Ano po? And yun lang naman po. Ano po? Tayo po dadako po sa ating pagbibigay. Tayo po ay nagbibigay, hindi po para po basta-basta lang. But we're always giving in the benefit of the kingdom of God. Ang sarap pong makabahagi sa ganito. At sa pamagitan po nating mga pera, dyan po natin, alam po yon, may mas naaabot na ibang tao. Yun lang naman po ang purpose why we give. This is to support the mission of God na ginagawa po dito po sa church and outside of the church. Ano po? Praise God, meron po tayong aircon, meron tayong because someone is paying the mission. And as part of the family, ito po ay joy ni Lord na makita po ang bawat isa talaga na makiisa sa gantong gawain. Pero po ito po ay walang pilitan. Pero po, this is just out of the abundance of your heart. Tayo po yung manalangin, Panginoon, salamat dahil pinigyan mo kami ng pagkakataon na kami makapagkaloob, makapagbigay sa iyo. Kaya mo, Lord, sa pagkakaloob ng bawat isa, ito, Lord, ay mag-multiply sa kanila at kung paano mo minumultiply ito sa church na ito. Bless, Lord, every giver at Lord, sa mga walang kapasidad, pagpalain mo silang lubos para Lord, ma-experience sila kung paano magbigay sa iyo. We love you, Lord. Into you we entrust everything. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po tayo magbigay. And even for those who are online, there are details po in your screen. You can give freely to the Lord. To God be the glory po. Praise God. May habol pa po? Let's stretch our hands towards the offering. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na kami nakakapagkaloob sa iyo. Palain mo, Lord, lahat ng ikapo ng iyong mga anak, at ibang mga handog na pinagkaloob sa araw na ito. At dalangin-dalangin, Panginoon, i-multiply mo to sa kanila, O God. Lord, ako sa lahat ng iyong mga anak na narito ngayong gabi, O God, lahat ng merong utang, lahat ay mababayadan. Lahat ng merong nakakaranas ng kakulangan, Lord, magkakaroon ng karagdagan. Sa lahat ng meron, Lord, dadagdagan mo pa at pasaganain mo, Lord, ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ang nais mo, kami managana. Bless every one of us. In Jesus' name we pray. Palakpakan niya natin si Lord. Sige po, tayo po ito ngayon. Tayo sumamba kay Lord. Ate Girlie. Hallelujah. Sige po, salamatan natin ang Lord. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka, Panginoon, ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba
Sige po, patuloy po nating papurihan ng Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami sinamahan mo, O God. Maraming salamat po sa itinuro mo sa amin. Salamat din po, Lord, sa buhay ng nagbahagi na salita kay Pastor Sam, O God. Continue to bless him, anoint him more, O God. And sa po na kanyang pamilya, bless mo patuloy mo po silang puspusin ng pagpapala, O God. Nawa po, Lord, ano man po yung season ng aming buhay, ano man pinagdadaanan namin, O God, patuloy mo po kaming samahan at Panginoon, nadun ka lagi, ano man po, Panginoon, yung bagyo sa buhay namin. You know, we do believe, God, natuturuan mo kami na maging faithful, O God. Maraming salamat din po, Panginoon. At yun po, Panginoon, ang dalangin namin. Ingatan mo po kami mamaya sa aming pag-uwi. Samahan mo kami sa buong linggo na ito, sa mga darating na araw, Panginoon. Maraming salamat po. We entrust to you everything, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, taas ating mga kamay patungo sa langit. Panginoon, ginagawad ko sa bawat isang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang grace ni Jesus Christ, even the loving, the sweet fellowship of the Holy Spirit na sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman, humayo tayong lahat, dadadala ang conviction ng Panginoon wherever we go, whatever we do. Holy Spirit, may you alone ang mag-guide sa amin in every step of our way. In Jesus' name we pray. Amen. God bless mo sa bawat isa. See you po sa ating mga services. To God be the glory.